Good morning po muli sa inyo lahat at patuloy tayo sa series ng Born for Freedom. Kahapon po napag-usapan po natin na tayo ay pinalaya ng Diyos mula sa tanikala ng kaaway, from Satan. At doon din po tinalakay din natin we are born, 'di ba? Freedom from our past sins. Binigyan tayo ng freedom ng Lord sa ating mga kasalanan. So wala na yung mga luma, yung mga guilt and mistake natin noong nakaraan. We will live for today and for our future po. Yung mga nakaraan natin, tapos na po yan. Kaya wag na po kayo mag-throwback ng mga pangit po, ng mga bagay na makasalanan po. Amen. So, ang pag-usapan na lang po natin ay yung kabutihan ng Panginoon. So, pangatlo po, tayo po ay pinalaya from our old self. Naku, hindi lang pala kay Satan. Naku, hindi lang pala sa ating mga kasalanan. Pinalaya din tayo sa ating mga lumang sarili, lumang pagkatao. The old self, the person we were before we received Christ, struggle against an inner bias that lead us always into sin and selfishness. Naku, kasi buhay pa tayo, no? Kaya meron pa tayong tinatawag na yung pagiging walking dead natin, hinahatak pa tayo, no? Nabubuhay pa uli yung lumang pagkatao natin, yung ating sinful nature. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng mistakes po. Yes, oo. Yan po yung reason kung bakit matagal may Christian ka na pero nakakagawa ka pa rin ng pagkakamali. Kasi nga po meron pang old self na nabubuhay. Nabubuhay minsan yan, Hinahatak tayo yung selfishness, bakit lagi tayo, kumbaga I me myself, 'di ba sabi nga ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo, pero nagiging selfish tayo. Bakit po? Sabi dito, we got this sinful nature because of Adam and Eve's choice to be independent from God. So, nako, inheritance pa rin pala. Inheritance sin pa rin ang nangyari, no? Kaya tayo nagkakaroon ng desire, 'di ba? Magkakaroon ng independent. Kaya ko 'to mag-isa. Hindi tayo nagiging independent sa Lord. So, pag wala na lang tayong kakayahan, talunan na tayo, failure na tayo, saka tayo lalapit kay Lord for help. Hindi po dapat maging dependent tayo kay Lord, maging aware tayo sa mga ganyan. This old self, mga kasama, in captivity to Satan, was destroying our lives and leading us to eternal judgment. Then Jesus died in our place to set us free. So kailangan mamatay talaga yung old self. Alam niyo po ba sabi dito sa Romans 6:6, di ba? Alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So paano ba natin 'to alam niyo po 'pag nakagawa po kayo ng kasalanan, kapatid, ang challenge ko sa inyo, huwag kayong manatili dun sa kasalanan. Meron ka ng realization. The Holy Spirit will speak to you. Oh, may nagawa kang kasalanan, may nagawa kang pagkukulang, may nagawa kang mistakes. Yes, kailangan natin maging sensitive dun sa sinasabi ng banal na espiritu. Tapos lumapit lang tayo. 1 John 1:9 sabi po diyan, God is faithful and just if we confess our sin. 'Di ba? At lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan. Lilinisin niya tayo. So, ang kailangan lang pagpapakumbaba. Sometimes kasi, narinig natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin binigyan ng pansin yung mga correction ng Holy Spirit sa atin at nagpatuloy po tayo doon sa maling ginagawa, kaya nagi-grieve po ang Holy Spirit because hindi natin siya binigyan ng pansin. Pero sabi nga po dito, kailangan nating alam niyo po yung natural po natin, nature natin, kahit kagaya ko po na isang pastor na, kailangan lang natin magkaroon ng humility, na hindi dapat tayo, ibig sabihin alam na natin ang lahat, pinatawad na tayo. Hindi, kailangan we are always be humble before God. And sabi nga sa Book of Psalms, pa-check natin yung ating puso. Kaya may awitin po tayong pusong dalisay. So ipa-check po natin yung puso natin kay Lord na kung saan, ito bang ginagawa ko ngayon, old self pa ba 'to? Baka nabubuhay yung luma nating pagkatao. Pero alam niyo po, we must die daily po kay Lord para po ang ating luma talaga, mawala po 'to at mabuhay lang si Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito, ipinako na ang ating lumang pagkatao kasama si Jesus. Ang ating makasalanang pagkatao nang tayo ay inalipin pa ng kasalanang 'yan. Pero tayo ay binago na,
'Di ba, in Christ, in 2 Corinthians po, 'di ba, binago na tayo ng Panginoon, yung luma wala na. So naisin po natin 'yun, talagang ito po yung battle from ourselves po mga kasama at mga kapatid. Meron tayong battle sa ating old life, pero tandaan po natin, pinalaya ka na diyan. So i-claim lang po natin 'to. Huwag natin hayaan na magkaroon ng dominion uli yung old self natin. Amen? We are free. Laban po tayo kapatid diyan. Pinalaya na tayo. Number 4 po, pinalaya tayo sa mga sakit at karamdaman. Matthew 8:17 sabi dito, sa gayon, natupad ang sinasabi ni Propeta Isaiah, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Hallelujah! So, ang sicknesses po, hindi para sa iyan. You are born out of sickness. Born for freedom sa sicknesses. The provision of our physical healing was also part of the forgiveness He made for us in His death on the cross. So, ulitin mo natin, the provision for our physical healing was also part of the forgiveness He made us in His death on the cross. So most of us experience sickness in some form during our lives, but we need to be aware that God has made provision for healing, and through prayers, we can avail ourselves of this. So panalangin po. Yes, maaaring tong katawan natin nanghihina, nagkakasakit pa rin. Pinalaya niya tayo diyan. Ang kailangan lang natin lumapit at dumulog sa panalangin sa Panginoon. Sabi ng James 5:14, sabi dito, may sakit ka ba? May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. In James 5:14 po yan. Kung sino man daw po may sakit ngayon, pumunta ka sa iglesia, di ba? Pumunta ka, ipatawag ang matatandang pinuno ng simbahan, ipapanalangin ka at papahiran ka ng langis sa pangalan ng Panginoon. So, maaari magkaroon tayo ng karamdaman pero hindi yan para sa iyo, kapatid. At kailangan mong lumaya dyan. I-claim mo yan. Kasi nga, lagi tayong inuusig ng kaaway. Lagi niya sinasabi, mahina ka, ganito, ganyan, ganyan ka. Hindi po. I-claim natin yung salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Walang imposible kay Lord. Lahat ay posible kay Lord. Pinalaya ka na dyan. Amen. So, yan po yung pang-apat, freedom from sickness. Ano pa ba ang binigay sa atin ng Lord na freedom? Freedom from judgment po. Freedom from judgment. Hebrews 9:27, just as a man is destined to die once and after that to face judgment. Yan po ang ating buhay. Meron tayong Jesucristo o wala, tayo ay haharap po sa husga, sa hukom ng Panginoon. Pero ito maganda po pag meron tayong freedom from judgment, meron tayong Jesucristo. So Christ was one sacrifice to take away the sins of many people. So pag tayo daw po ay merong Jesucristo, kahit na humarap tayo sa Diyos, ay hindi na tayo huhusgahan ng Panginoon. Dahil ang nakikita po, hindi yung luma natin, hindi na po tayo, hindi na po si Pastor Robbie ang nakikita, kung hindi si Jesucristo po ang nakikita ng ating Amang nasa langit. Kaya po tayo ay malaya na dun sa husga ng Diyos. So, ang nakakalungkot po, yung mga wala pa, di ba po, na walang Panginoong Jesucristo. So, naisip po natin ng lahat ng tao na makasalamuha po natin, especially mga pamilya natin, ay magkaroon po ng personal na relasyon sa ating Panginoon para magkaroon din sila ng freedom from judgment. So, this is a wonderful gift from God for the believer who live without the shadow of future judgment over his life or her life. So, ito po yung isang magandang makikita po natin in the future na hindi na tayo huhusgahan ng Panginoon. Wala na tayong kakaba-kaba, naku, talo. Mamaya niyan, mapunta ako sa dagat-dagatang apoy. So, alam niyo po mga kasama, mga kapatid, pag meron kang Jesucristo, may tatak ka talaga na ikaw ay belong kay Christ. Yan, may selyo po, sinasabi sa Book of Revelation, may selyo po ng Banal na Espiritu. Ay, kapatid, huwag ka na matakot. Ano man time na ikaw ay kunin ng Panginoon, haharap ka sa Lord, at ang sasabihin ng Panginoon, halika, pumasok ka dito sa aking karayan. Wala lang judgment, di ba? Kasi nga, si Kristo ang nakikita sa atin, hindi na tayo. Yun po ang selyo ng Panginoon sa atin. Amen. So, ulitin po natin, wrap up po tayo. Freedom. Freedom from Satan, freedom from our past sins, freedom from our old self, freedom from sicknesses, and freedom from judgment. Yan po ang binibigay sa atin ng Panginoon na kung saan panghawakan po natin to. We are born for freedom.
Hindi tayo dapat mananatili diyan sa mga bagay na yan. Kapatid, pinalaya ka na ng Lord. Ano man ang kalagayan mo ngayon, pinalaya ka ng Lord. Kung ikaw ay merong genuine encounter kay Jesucristo. Kung ikaw ay tinanggap mo, John 3:16, tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo ng walang alinlangan. At ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay pinalaya na sa lahat ng bagay na sinasabi ng kaaway dahil ikaw ay may Jesucristo. Kapatid, mag-pray tayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord, dahil pinalaya mo kami. Sino man ang na kay Kristo Jesus ay binigyan mo na ng bagong buhay. Nais ko, Panginoon, ay panalangin ng lahat ng sumusubaybay sa programang ito, Lord. Bless niyo po sila. And I pray in the name of Jesus Christ that they will be all free, O God, from the Satan, from old self, Lord God, from the past sins, Lord, and also from the sicknesses, sino man na may mga sakit ngayon. Lord, I pray for healing, O God, in Jesus' name. Tinanggap mo na ito sa krus ng Kalbaryo, Lord God. By your stripes, we are healed, Lord. At gayon din sa judgment na darating po sa aming kinabukasan, O God, sa future, Lord. Pinalaya mo kami sa mga yan. Salamat po even sa financial difficulties po ng inyong mga anak ngayon, Lord. Pinalaya mo kami. Binigyan mo kami, Lord God, ng privilege to be a co-heirs of Jesus Christ. Kaya po, Lord, we receive all this freedom in Christ's name, Lord God. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, tanggapin mo, panghawakan mo ang freedom na to. God bless you. See you, kita-kita po tayo. Meron pa tayong mga series nito that we are born in Christ. Hallelujah. For freedom, for a new beginning, and meron tayong born to live in God. Ito po yung ating susunod. God bless you all.